Good day, everyone. So, my name is Rose M. Ortiga from the Group 2 Reporter, and the topic is Service Quality Concepts and Dimensions Pertinence to Tourism, Hospitality, and Leisure Services. First is perception of quality. Guest perceptions of service quality vary widely. Likewise, guests perceive satisfactions with performed services also varies widely. So, dahil dito, iba-iba rin ang kanilang kasiyahan kahit pareho lang ang serbisyo na tanggap. So, halimbawa, maaaring masiyahan ang isang bisita sa isang hotel, pero ang iba ay hindi dahil magkaiba sila ng inaasahan. At iba-iba ang karanasan, inaasahan at pamantayan ng bawat tao. That's the perceptions of quality. And next is customer expectation. Guests are the judges of service quality, vary and Parasuraman 1991. Ang kalidad ay nakabatay sa kung natagunan o malampasan ang kanilang inaasahan. Kapag mataas ang expectation at hindi naabot, maaring hindi sila nasiyahan kahit maayos ang serbisyo. That's the customer expectation. Sa madaling salita, ang kalidad ng serbisyo ay masusukat sa kung gaano kasaya ang customer, hindi lang sa kung anong ibinigay na serbisyo. Service quality management in hospitality, tourism, and leisure. Expected services are those which guests assume the service provider should offer in order to provide adequate services. Ang expected services ay ang mga serbisyong inaasahan ng mga bisita na dapat ibigay sa isang kumpanya. Ito ang minimum na pamantayan upang masabing maayos ang serbisyo. Halimbawa, malinis na kwarto sa hotel, magalang na staff, mabilis sa check-in. Service standards. Tourism, hospitality, and leisure service providers establish service standards. Ito ay gabay para maging pari-pariho at di kalidad ang serbisyo sa lahat ng customer. So halimbawa, standard na oras ng check-in, paraan ng pag-aasikaso sa reklamo, dress code ng staff. Next is perceived service performance. Perceived service quality reflects the difference between guest expectations and the actual service performed. Kapag mas maganda ang mararanasan kaysa inaasahan, mataas ang satisfaction. Kapag kulang o hindi naabot ang inaasahan, mababa ang satisfaction. Sa madaling sabi, nasusukat ang kalidad ng serbisyo sa kung tumugma o nalampasan nito ang inaasahan ng customer. Next is physical activities. Reflect the policies of management and signify the quality of guest service. So, maasalalim ito sa mga patakaran ng management. Dito makikita kung gaano kaayos at kalidad ang serbisyo sa mga bisita. Halimbawa, kalinisan ng lugar, ayos ng pasilidad, maayos na sistema ng booking at organisadong operasyon. Guest services. Focus on the special needs and desires of anticipated guests. Layunin itong masigurong comfortable at nasisiyahan ang customer. Maaring i-customize ang serbisyo ayon sa pangangailangan ng bisita. Halimbawa, special request sa pagkain,
assistant sa transportasyon o personal na tulong mula sa staff. Business-centered properties, on the other hand, narrow their offering of service to the needs of the business traveler. Ito naman ay tumutukoy sa mga hotel o establishmento na nakatuon sa pangangailangan ng mga naglalakbay para sa trabaho. Mas limitado ngunit mas angkop ang serbisyo ibinibigay para sa business travelers. Halimbawa, conference rooms, mabilis na internet, work desk, printing services at businesses center. Ang tatlong ito ay nagpapakita kung paano inaayos ng isang tourism o hospitality establishment ang kanilang serbisyo depende sa pangangailangan ng kanilang target na bisita, turista man o business travelers. Next is during. When the guest arrives, the service provider has the opportunity to interact face-to-face with the guest. Kapag dumating ang bisita, may pagkakataon ang nagbibigay ng serbisyo na makipag-ugnayan ng harap-harapan ang mga bisita. Next is pleasant and efficient service. At the point of entry or check-in must be consistent with guest expectations. Sa puntong pasukan o pagpaparehistro, dapat ito naaayon sa mga inaasahan ng mga bisita. Next is specifically in hospitality, we have sent applications to technology in 4 areas according to Clerk 1996. First is building technology. So, magkuan jud ka na sa building technology, magpatayo ika kuan gid ng magpatayo jud ka og school, basta mga building o mga balay, magpatayo jud ka na. Second is environmental management technology. So from the word nga environment, so dapat limpyo gid imong kapaligiran. Makuan jud nga way mga basura, so i-segregate nimo. Dapat limpyo jud. Next is food productions and service technology. So from the word nga food, so magkuan tao ka ng sa pagbuhat sa pagkaon, so sa pagbuhat sa pagkaon dapat limpyo jud ang una jud na dapat limpyo gid imong kamot, and then mag-gloves ka, and then ang imo pong pagkuan po sa mga pagkaon, dapat ang imong butangan sa pagkaon dapat limpyo sad, ang imong pag-serve limpyo jud na. The fourth is information technology. Mga informasyon nga gikan sa tuang dako sa tuang hospitality management. Next is communication. Was evaluated on the basis of empathy. So from the word nga communication, so dapat imo jung ikuan sa imong ipagkaunawa o damdamin ng iba, nga imo jud ipakuan jud sa imong ikuan sa lain nga tawo, nga mao nang dapat importante jud nga naa kay communication sa matag usa. Next is empathetic communication. Was found to have mitigating effects even when the other two responses. And the next is customer comment cards. Enjoy widespread use because they are economical and easy to administer. First is satisfaries. From the word nga satisfaries, so na-justify ka sa pagbuha sa pagkuan sa imong and the second is dissatisfactory, so wa ka kauyon. So next is criticals, and next is neutrals. The
customer comment cards. So, ang satisfiers is do not detract from a service evaluations if they are not present. And dissatisfiers can be classified as adequate or inadequate. And last is criticals. Are the elements significantly affecting service evaluations positively and negatively? So, that's all. And thank you.